Thank you, Mr. President. Just a short manifestation, and I would also like to associate myself with the privileged speech of Senator J.B. Ejercito. Siya po yung ating principal sponsor ng Universal Healthcare. Yes, we will convene the Oversight Committee on the UHC this year with our local counterparts sa lower house sa Congress. The passage of the Universal Healthcare Act in 2019 marked a significant milestone in our journey towards achieving a more equitable and comprehensive healthcare system. We laud Senator J.B. Ejercito for championing this measure as principal sponsor in the 17th Congress. With this law, every Filipino is entitled to access essential healthcare services regardless of their socio-economic status. Lahat po ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth. But we are still very far from the full implementation of the UHC. However, as the good senator knows, the implementation of this law is not without challenges. We are all well aware that the COVID-19 pandemic has highlighted the gaps in our healthcare system, exposing the vulnerabilities and limitations of our healthcare infrastructure, shortage of healthcare workers, and difficulty in accessing healthcare. Ito pong nabanggit po sa no balance billing ay sa pagkaalam ko, it was mentioned by the Secretary of Health na pertaining po ito doon sa mga charity ward. Yung ibig sabihin, nasa UHC yan na libre po. Dito tayo minsan nagkaka-problema dahil pag nagkaroon ng komplikasyon yung operasyon, mas lalaki yung billing, lalo-lalo na po sa mga government hospitals. Kahit na hindi yung sa mga hindi charity ward, yung mga pay ward, minsan kino-cover ng PhilHealth, may packages. Pero pag nagkaroon po ng komplikasyon, madadagdagan po yung araw na admitted sila, madadagdagan yung billing nila. Diyan na po yung problema ng ating mga kababayan. Nalolobo po ang mga hospital billing nila at minsan umaabot po ng milyon-milyon. It is therefore imperative for our health agencies led by the Department of Health and PhilHealth to exert extra effort in ensuring that the goals and objectives of the UHC will be achieved. As a legislator and head of the Health Committee, we will exercise oversight functions over our health agencies so that we can review and evaluate the implementation of health-related laws. Last Congress, last year po ito, noong 2024, we conducted 14 hearings in the committee to push for allowances due to our healthcare workers and to advocate for reforms in PhilHealth following the transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. Sana po, PhilHealth, para magkaroon kayo ng maayos na budget, ayusin niyo po ang inyong serbisyo. Ang PhilHealth po ay para sa health po yan. Klaro naman po, PhilHealth, health para sa Pilipino. Ang PhilHealth po ay hindi negosyo. Dapat po ay meron tayong insurance na meron tayong masasandalan na tuwing tayo ay nagkakasakit. Alam niyo po, maraming mga kababayan nating Pilipino minsan takot magpa-hospital dahil sa takot sa babayarin sa hospital. Kahit na marinig lang na magpa-check up, takot na po. Meron diyang buntis sa Cebu last year po, nanganak sa sidewalk, namatay yung mag-ina dahil ayaw magpa-admit. Meron po isa dyan sa Cavite, isang lalaki, ayaw magpagamot dahil takot po sa babayarin sa hospital. Dapat po may masasandalan po ang Pilipino kapag nagkakasakit. Yan naman po ang objective ng UHC. I am hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to be returned to PhilHealth kasi yung out of 89.9 billion na kinuha
Kasi excess funds nga raw po, sa totoo lang, hindi naman talaga excess funds yun. Dahil kung ginamit po yung 89.9 billion, ay hindi po magiging excess funds yun. At mas mababawasan pa ang problema natin sa pagpapa-hospital kung ginamit po yung 89.9 billion. Ang problema, nagamit na yung 60 billion, yung 29.9 billion na lang po ang hindi sinole at pinigilan. At for the record po, hindi nga po ako pumirma sa BICAM report for 2025 dahil nga po zero ang budget ng PhilHealth at hindi po ako sang-ayon na isi-zero ang budget ng PhilHealth. Kung meron mang ililipatan po ng pondo, dapat po gamitin rin po ito sa health. I am also hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to be returned to PhilHealth. Andyan pa yung nakabinbin pa yung 29.9 billion. If there are also excess sources of funding at kung kaya nating mag-supplemental budget para sa PhilHealth, gawin po natin ito. After our numerous appeals, PhilHealth has committed to implementing sweeping reforms, starting with a long overdue scrapping of the single period of confinement policy. Sa ating pagdidinig po sa Senado, 14 hearings na po, including about 7 sa PhilHealth, ang dami nating na-discover na meron silang mga pulisiya noong 2013 pa po ito. Ito pong single period of confinement policy na bawal kang i-cover sa pangalawang pagkakataon tuwing nagka-pneumonia ka, nagkasakit ka, nagka-bleeding ka, mapigilan mo bang magkasakit muli sa loob ng 90 days? Doon pa nila tinanggal nung na-discover natin. Ito pang 45 days limit policy na bawal kang i-cover ng PhilHealth pagdating ng 46 days. Bakit nagtitipid ang PhilHealth? Pwede nyo namang gamitin ito sa mga pasyente, di wala kayong excess. Napaka simpleng logic naman po nun. Alam nyo po, hindi po kailangan ng Pilipino ng malasakit center kung i-cover ng PhilHealth ang lahat. Ang nangyayari po ngayon, ang Malasakit Center, batas po yan na pinasa natin dito noong 18 Congress, it's a one-stop shop naman po siya. Andiyan dyan yung PhilHealth, andiyan dyan yung PCSO, andiyan dyan yung DSWD, andiyan dyan yung DOH para tumulong. Pero kung sagutin na po ng PhilHealth ang lahat, di walang problema yung Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon po ng excess funds last year. At hindi ko rin po maintindihan bakit na zero po sila. Dahil itong contribution natin, tayo, nagko-contribute po tayo sa PhilHealth, may mga Pilipino po na walang kakayahan na magbayad, sila po yung sinasubsidize po ng PhilHealth. Ang importante po ngayon dito sa universal healthcare, sabi ko nga, napakalayo pa natin sa full implementation of that law, ay dapat pong ma-maximize po yung ng PhilHealth yung pondo nila. At totoo naman po yun, meron pong kailangan na reserve fund in case of pandemic dahil di natin inaasahan na nangyari. Pero in excess of that, sa required by law na magkaroon ng reserve fund para sa maaring pandemic, ay dapat sana ay gamitin talaga ito. Ubusin nyo po ang pondo ninyo para sa mga mahirap nating pasyente. Sa totoo lang, napakababa pa rin po ng case rates ng PhilHealth sa ngayon. For example, meron pong isang provincial health officer ng Camarines Norte, sa lugar po ng ating kasamahan dito, Senator Robin. 4 million ang hospital billing niya. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli sa pangalawang pagkakataon. Ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000 out of 10 million. And that is less than 1% of his billing. Namatay po siya. Hindi po niya napakinabangan. Dahil ang naging contribution niya, 200,000 na kinaltas sa sweldo niya. Ang napakinabangan niya, 57,000. Nalugi pa siya, namatay pa siya. At hindi lang po yon nangyayari sa isang tao. Sa lahat po ng naririto, contribution po natin yan, kaltas po sa sahod natin yan. Tingnan nyo po sa inyong mga payslip. Nagko-contribute po tayo.
Ngunit tuwing tayo ay nagkakasakit, kukunti lang po ang ating na-avail. Tinaasan nila dahil nagreklamo tayo after numerous hearings, 7 hearings sa Committee on Health. Doon pa sila nagmamadali. Noong December, nagkaroon sila ng emergency board meeting. Ang dami nilang inayos na mga pulisiya. In one day, na-approve nila. Kung na-approve nyo nung isang araw, sana inaprubahan nyo, hindi December, nung January, di wala kayong excess funds. Walang wawalisin ang national government. Sinabi nga ni Secretary Recto, nilagay nyo naman sa GAA na pwedeng kunin yung excess funds. Ang sinagot ko naman po, wag naman yung excess funds para sa health. Kasi ang pondo po ng health ay kulang pa. Ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Sad reality. Hanggang ngayon, kahit saan tayo pumunta, maraming humihingi ng tulong, mga reseta, hindi makalabas sa ospital, sinasangla yung karabaw, ibibenta yung mga kagamitan sa bahay para lang po makalabas. Yun po ang totoong realidad sa ngayon. Ang layo pa po natin. At totoo naman po yung zero balance billing sa mga charity ward. Pero other than that, pumunta tayo yung iba naman po kasi sa atin, ayaw po sa government hospital. Gusto nila sa private hospital, nandun yung kanilang mga espesyalista, nandun yung mga doktor nila. Ay hindi naman natin mapigilan dahil emergency po yun at buhay po ang nakataya dito. Hindi naman natin mapigilan na, huwag kayong magpa-admit sa private hospital at dun kayo sa government hospital. Pag emergency cases, itatakbo mo naman sa pinakamalapit na hospital. Pero pag malaki po ang sasagutin ng PhilHealth, i-cover ninyo, mas malaki pong tulong yon na hindi na sila humingi ng guarantee letter, magmamakaawa sa mga politiko para makahingi ng tulong. Isa po sa dahilan, isa sa aking priority ay nag-file po ako to institutionalize MAIP o MAIFIP. Ito pong para sa mga financially incapacitated or indigent patients. At dapat po walang pinipili. Ibig ko sabihin, kung sino po yung mahirap talaga, ay siya po dapat makinabang nito. Hindi na po dapat lumapit sa politiko para humingi ng tulong para sa kanilang pagpapa-hospital. Kaya, sa totoo lang, hindi po katanggap-tanggap sa akin. Maybe legally, nakalusot po yung kinuha na excess funds, but morally, it is unacceptable po sa akin dahil totoo naman talagang napakadami pa nating kakulangan sa ating full implementation of Universal Healthcare Law. At patuloy ko pong sinusubaybayan yan. At in fact, totoo po yun. Natanong po kanina, Senator Bam Aquino, na sa August 20 po, tuloy-tuloy po ang ating hearing sa PhilHealth. Kung ano na bang reformang ginawa nila tungkol dyan. Kasi sabi nila, tinasan nga nila ng 50% yung case rates. So what is 50%? Halimbawa na lang po yung provincial health officer. What is 50% of 57,000 out of the 10 million billing? That is only 28,500. So 85,500 pa rin ang isasagutin. That is less than 1% pa rin po. Napakababa. Ngayon, nagpanik ang PhilHealth. Marami na silang mga tinataasan na mga packages. Pag na-atake ka sa puso, meron ng 500,000. So antayin mo pa bang atakihin ka sa puso bago mo ma-avail yung 500,000? Bakit hindi nyo tingnan na mabuti? Sabi naman nila during the hearing, there are 9,000 cases that needs to be reviewed. Kung naka-aprobahan nyo nga sa isang araw, sana ginawa nyo nung unang buwan pa lang po ng 2004, wala kayong excess. Sisingit ko na lang po, speaking of our health workers, nag-umpisa po itong hearing dahil sa mga hinaing po ng mga health workers na meron tayong ipinasa rito na batas noong 18th Congress pa po during the pandemic. Ito pong health emergency allowances. At marami pong nanawagan
salamat po sa DBM at DOH last year, na-release na po yung 27 billion finally. But, nainganyo po yung iba, yung mga nawala ng pag-asa, yung iba namatay na po, nagkasakit na, hindi na nila na-kubra o na-collect yung kanilang hiya, ay nagkaroon sila ng pag-asa. So nag-appeal sila, nag-submit sila. Kung services rendered naman po ito, if it is validated, talagang pinagpawisan ng mga health workers natin, ay dapat po ibigay ito sa kanila, itong appeals na 6.7 billion. Dahil pinaghirapan, pinagpawisan po ito ng ating mga healthcare workers. Sila po ang hero ng pandemya. Wala tayo ngayon dito kundi po dahil sa kanila. Ano ba naman yung maliit na halaga na ibigay po ng gobyerno sa kanila? Whether saan ilagay ito? Ilagay nyo sa 2020, ilagay natin sa 2026 budget, o kahit na sabi nga na nila na inilagay, pwede raw nilang kunin sa iba pang mga programa, sa ano ba yun? Sa GIP program. Sana gawan nyo po ng paraan sa program appropriations. Mas mabuti pang unahin yung bayaran through the unprogram appropriations itong hiya ng mga health workers. Dahil talagang pinaghirapan po ito. Pinagpawisan po ito ng mga health workers natin. At ngayon, marami na pong reforma ang ginagawa ng PhilHealth at konektado po ito sa UHC. Konektado po sa UHC ang PhilHealth dahil the bulk of the appropriation ng government ay napupunta po dito sa PhilHealth. At yung mga pinangako nila ngayon na check-up sa ngipin, check-up sa mata, ay inuumpisahan na nila ngayon. Sabi ko nga sa kanila noon, sa amin sa probinsya, sinulid ang ginagamit pagtanggal ng ngipin. Sabi ko, ba't kailangan sinulid pang gamitin? Kung pwede nyo naman pong ilibre ito. Meron naman pong mga super health centers, mga health facilities na pwedeng lapitan nila. Nabanggit po kanina, Senator JB, yung e-consulta program. Tutuwa po tayo na tinasa na po from 500 to 1,700. Yung coverage, whether tawagin natin itong e-consulta, ay tawagin natin itong yakap, o bukas, o ano pa man, ang importante po ay mapakinabangan po ito ng Pilipino. At in fact, nag-file rin po ako ng Senate Bill 170 to mandate PhilHealth to issue a PhilHealth ID para alam po ng ating mga kababayan na miyembro sila ng PhilHealth. Dahil yung iba, hindi nga po alam sa amin sa bundok, sa bukid. Hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth eh. Sa ngayon po, ang nagparehistro sa e-consulta program ng PhilHealth is only 27.8 million out of 115 million Filipinos. Ibig sabihin nito, less than 1/4 pa rin po ng Pilipino ang nakakaalam na miyembro sila ng PhilHealth. Hindi nila alam na miyembro sila at dapat may ID o whether i-tie up ito sa national ID. Ngayon, nag-i-issue na sila ng ID. Sabi ko nga, kahit na simpleng papel lang, ipalaminate nyo lang, ibigay nyo po ito sa ating mga pasyente na meron silang ipapakita para hindi sila takot magpa-hospital. Tututukan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. PhilHealth has now begun increasing case rates across the board, though maliit, and strengthened packages for the country's top mortality diseases, including heart ailments, diabetes, and respiratory conditions. Pinalawak na rin nila ang benefits na masama ang dental services, optometric services sa mata, and general assistive devices tulad ng wheelchairs po at iba pa. Last Congress, Mr. President, we passed a bill to reduce premium contribution rates from the current 5% to 3.25, which was sponsored by Senator J.B. Ejercito. Unfortunately, hindi po ito natuloy at umaasa tayo na sana suportahan ito ng Executive Department this Congress. Malaking bawas po ito sa ating mga contributors, tayo sa mga members, kung mabawasan po yung premium contribution. Dahil kahit na
1.75% ang mababawas, malaking bagay rin po yun. Dahil masakit sa atin na malaman na bakit may excess funds ang PhilHealth. Tapos tayo nagko-contribute pa rin. Nag-i-increase yung contribution. Dapat babaan kung sobra naman po ang pondo ng PhilHealth. Kung sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth, malaking ginhawa ito sa ating mga manggagawa na mabawasan ang kanilang contribution. Given all these issues confronting our healthcare system, Mr. President, I just want to underscore the need for our health officials to focus on their duties. Ito talaga yung departamentong dapat na hindi mahaluan ng politika. Dapat hindi po mahaluan ng konting politika ang tulong ng medical assistance sa ating mga kababayan at wala pong dapat pinipili. Karapatan po ng bawat Pilipino yan. Alam ko po minsan may mga dynamics, may mga politika. Pag gano'n na po nangyayari, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa tao. Ilang buhay po ang nasasakripisyo, ilang pasyente ang hindi natutulungan. Sana magtulungan po tayo. Bilang chairman po ng Committee on Health, let us continue to work together towards achieving a truly universal and equitable healthcare system. Salamat po sa ating good gentleman from San Juan, Senator JB, for bringing this to the attention of the Senate. At magkakaroon po tayo ng monthly hearing po dito sa Committee on Health regarding PhilHealth, regarding HEA, at iba't iba pang mga issues. Totoo naman po yung sinasabi ninyo. Marami pa rin tayong mga pasilidad na hindi nagagamit, walang kulang sa kagamitan, yung iba nagiging white elephant na po, yung iba naman po ay walang doktor, walang mga nurses. Dapat po ay mabigyan po ito ng kaukulang atensyon at importansya. Sana ay mas tumaas pa yung budget ng Department of Health, but hindi lang tumaas, gamitin po sa wasto at sa tama at may balik ang bawat piso, lalong-lalo na po sa mga mahirap na pasyente. Ang kalusugan po ay katumbas yan ng buhay ng bawat Pilipino. The more we should invest sa ating healthcare system. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Bongo.